sa pagdating ni Jesus. Naway pagpalain, ito ang aming dalangin. Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa harap ng altar kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Bering Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ginugunita rin natin ngayon si San Juan de la Cruz, pari at pantas ng simbahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging katangi-tangi ang paring si San Juan sa ganap na pagsupil sa sarili at sa pagmamahal sa krus. Sa pagtulad namin sa kaniyang pagkauliran, ipagkaloob mong kami makadulog sa pakikinabang sa iyong kadakilaan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Noong mga araw na iyon, lumitaw si Elias na parang apoy, parang sulong nagliliyab ang kanyang mga salita. Dahil sa alab ng kanyang galit sa kanilang kasamaan, pinadalhan niya sila ng tagutom at marami sa kanila ang nangamatay. Sa pangalan ng Diyos, pinigil niya ang ulan at 3 ulit siyang nagpaulan ng apoy. Kagilagilalas ang iyong mga kababalaghan, Elias. Sino ang makatutulad sa mga ginawa mo? Sa wakas, iniakyat ka sa langit ng isang ipo-ipo, lula ng isang karwahing hila ng mga kabayong nag-aapoy. Nasusulat na ikaw ay babalik sa takdang panahon upang paglubagin ang galit sa Diyos bago sumapit ang takdang araw para pagsunduin ang mga magulang at mga anak at muling lipunin ang mga lipi ng Israel. Mapapalad ang mga nakakakita sa iyo at yung mga namatay na umiibig sa Diyos, sapagkat kami rin ay mabubuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kamit kang langwan. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas.
Yaong punong iyon na pinalagumot, iyong pinalakas. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan, yama ang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang, iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan, at kung magkagayon magbabalik kamit, di na magtataksil sa iyo kailanman, kami pagsiglahi, aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Daan ng poong nariyan na, tuwirit ihanda sa kanya, pagtubos niya'y makikita. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Habang bumababa sila sa bundok, tinanong si Jesus ng mga alagad, bakit po sinasabi ng mga eskriba na dapat munang pumarito si Elias? Sumagot siya, paririto nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias, ngunit hindi siya nakilala ng mga tao. At kanilang ginawa sa kanya ang gusto nila. Gayon din naman, pahihirapan nila ang anak ng tao. At naunawaan ng mga alagad na si Juan Bautista ang tinutukoy niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang tanghali po sa lahat. Atin pong purihin at dakilain ang ating poong Jesus Nazareno. Maigsi lang po ang ating pagbasa, ang ating ebanghelyo, pero ito ay naglalaman ng malalim na pakahulugan. Gusto ko pong pagtiyagaan nyo ng konti ang aking pagpapaliwanag. Una, nagtanong ang mga alagad, bakit daw ang mga eskriba ay nagsasalita na kailangan munang dumating si Elias. Pagkatapos noon, sinagot ni Jesus na dumating na si Elias, pero hindi nila nakilala. Parang ang pagkaunawa ng mga alagad, ang Elias na sinasabi ni Jesus ay si Juan Bautista. Kaya ito ay produkto ng kasaysayan ng mga Hudyo. Ito ay produkto ng kanilang pananampalataya sa mga dumating na propeta. Pero sa lahat na dumating at dumaan na mga propeta, hindi nila kinilala. Una, si Malakias, ang propeta, 400 years bago dumating si Jesus. So in between 400 years, mula kay Malakias hanggang kay Jesus, may dalawang magagaling na propeta ang dumating na pero hindi nila kinilala. Ito ay si Elias at si Juan Bautista. Bakit ganun ang interpretation ng mga eskriba? Ang mga eskriba ang nakauunawa ng lumang tipan.
ang mga eskriba ang nakauunawa, lahat ng mga batas ni Moses. Ang eskriba ang siyang nagbibigay paliwanag sa mga kasulatan noong unang panahon. Pero bakit sila nagkamali sa pag-interpret ng sarili nilang kasulatan? Dahil ayaw nilang imulat ang katotohanan na ang propetang hinihintay ng lumang tipan ay nasa harapan na nila. At ito ay walang iba kung hindi si Jesus. Kung papaanong itinakwil nila ang lahat ng mga propeta kahit kailan dahil sa kanilang sariling interpretasyon, ayaw nilang tanggapin ang katotohanang si Jesus ang huling propeta na darating mula sa langit. Ganito ang ugali ng mga eskriba. Kapag alam nila na walang naniniwala sa kanya, they will twist the story. I-interpret nila ang kasulatan ayon sa kanilang kagustuhan, ayon dun sa kanilang narrative, ayon dun sa kanilang kwento. Kaya nako-confuse ang mga alagad. Kaya nga minsan sa kanilang pakikipag-usap kay Jesus, ang mga alagad ay nagkakaroon din ng pag-aatubiling maniwala kay Jesus. Pero ano ang sabi ni Jesus? Ang ibibigay na liwanag sa inyo ay ang Espiritu Santo upang maunawaan ninyo kung ano ang nasa kasulatan. Dahil wala tayong ibang attitude na pwedeng gawin na sa pagharap natin sa salita ng Diyos, hindi natin pwedeng maging kasangkapan ang kayabangan, ang kasangkapan natin upang maunawaan ang salita ng Diyos ay kababaang loob. Dahil sa kababaang loob, doon ibinibigay ng Diyos ang espiritu ng pagkaunawa. Kaya po kahit anong taas ang ating pinag-aralan, gaano man ang ating kinalalagyan sa ating sosyedad o sa pamahalaan o sa lipunan, kung wala tayong pagpapakumbaba, hindi natin mauunawaan ang mensahe ng Diyos sa atin. Meron akong isang nakita na trend sa Facebook. Nagdedebate sila doon. Ang debate nila, hindi naman daw nag-aral ang mga alagad. Hindi naman daw sila nag-aral. Bakit sila pinili ni Jesus? Ang gustong sabihin noong nag-post, kahit sino daw ay pwedeng mag-interpret ng Biblia sa panahon ngayon. Nakakatakot yun. Nakakatakot na kaisipan na pwede nating ibigay sa ordinaryong tao. Sapagkat ang katotohanan ng pagkaunawa ng salita ng Diyos ay palaging nakasalalay sa kaniyang pag-ibig at pagkaunawa sa kaniyang gawa at sa kaniyang kasaysayan. Marami nang nabago. It was 2,000 years ago versus 2024. Hindi mo pwedeng sabihin, basahin mo lang ang Biblia at bahala ka nang mag-interpret. Hindi, mali. Ikaw ay nagkakaroon ng kayabangan sa sarili mo. Sapagkat tayong lahat ay binigyan ng talino upang gamitin at maunawaan na ang Biblia ay bahagi ng kasaysayan ng tao at ito rin ay bahagi ng ating relasyon sa Diyos. Kaya't mauunawaan mo lang ang lahat ng nakasulat dito kung tayo'y kinasihan at binigyan ng inspirasyon ng Diyos upang maunawaan ang mga salita
sa likod nito. Hindi natin pwedeng ilagay o ipalagay na ako'y matalino kaya ko to nauunawaan. Ang biyaya na ibinigay sa mga alagad ay biyaya ng pagtawag at pakikiisa ni Kristo na sa kanyang kapangyarihan ang 11 plus 1 after that na hinirang upang ipahayag ang salita ng Diyos ay nakasalalay at nakaugat sa kanilang pagsaksi kay Kristo at sa kanilang pamumuhay bilang unang tinawag ni Kristo sa kaniyang simbahan. Kaya sila ang ating mga halimbawa ng pananampalataya at pagsasabuhay at pagpapasakop sa salita ng Diyos. Kaya nga sabi ni San Juan de la Cruz, kung wala kang nakikitang pag-ibig, ikaw ang magdadala at magbibigay nito. Mauunawaan lang natin ang banal na kasulatan, ang mga propetang ipidinala ng Diyos upang maunawaan natin na tayo bilang Kristiyano ay sumusunod at nagpapasakop sa iisang Poong Jesus Nazareno. Ang tunay na Kristiyano ay nagdarasal, nagninilay, at nagpapasakop sa talino at awa ng Diyos. Pagpalain tayo ng Poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, isinugo ng Diyos na Elias at Juan Bautista upang paalalahanan ang mga tao na nararapat nilang baguhin ang kanilang pamumuhay. Idalangin natin sa Diyos Ama na tulungan tayong magkamit ng tunay na pagbabagong loob. Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin. Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa at mga obispo ng simbahan naway maging inspirasyon ng mga tao upang patuloy na manalig sa Diyos sa kabila ng mga dinaranas na mga paghihirap sa buhay. Manalangin tayo. Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong nagsisikap manampalataya naway makita at madama ang Diyos na kumikilos sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang at guro naway maipamana sa mga kabataan ang pananampalataya ng ating kinagisnan sa pamagitan ng kanilang pagpapatotoo at magagandang halimbawa. Manalangin tayo. Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway makabahagi sa pag-asa at kagalakang hatid ng panahon ng Adbyento. Manalangin tayo. Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway magtamasa ng walang hanggang gantimpala sa langit. Manalangin tayo. Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ituwid ang aming mga daan sa panahong ito ng Adbyento upang kami ay maging handa sa pagdating ni Kristo na aming Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. Magsipo ang lahat. Panginoong Diyos, Ama, aming handog ngayon ang alak at tinapay dala sa altar mo, pati puso namit isip inataas sa'yo habang naghihintay kami kay Kristong
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang aming paghahain ng mga alay. Sa paggunita namin kay San Juan, ipagkaloob mong ang pagdiriwang namin sa pagpapakasakit ng iyong anak ay aming matularan at aming maganap sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan de la Cruz ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang inuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito si Jesus ang kaganapan ng lahat ng mga propeta. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaaniyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Kay gulo na nga ng mundo, hirap sa kuna at lungkot, kaya sama-sama tayong manalangin.
pag-asa, gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Di ba't kay saya dapat ng Pasko? Kung bawat pamilya ay buo, kaya't idalangin natin ang bawat tahanan bago sumapit ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayang, ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayang, ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Announcements. Inihandog po ng programang Home Base Plus ang mga kwento ng himala ng Poong Jesus Nazareno. Ito po ay mga dokumentaryo sa mga buhay na binago ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Mapapanood po ito bukas, Linggo, sa ganap na ika-6 ng umaga sa JMA 7. Gayon din, para sa mga nais magbahagi ng kanilang mga kwento ng himala ng Nazareno, mangyari na mag-email sa himala ng Nazareno @gmail.com. Inaanyayahan po ang lahat na sumabaybay. Available pa rin po ang official na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagdanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating Parish Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at Nazareno Novena Booklet. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, pinagningning mo kay San Juan ang misteryo ng krus, ipagkaloob mong ang paghahaing ito na may lakas na dulot upang sa iyong anak kami ay makasunod, ay siyang magbunsod sa amin upang pagmalasakitan ang lahat para matubos sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, parang ang aming buhay at kalikasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kalikasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.